Tapos, doon, marami rin ako natutunan sa collegian. Kasi, yun na yun, yung parang kulang ko dati nung ako ay nag-aktivista na hindi ako, na ang sinusulat ko pa rin ay tungkol sa love, ganyan. Pagdating sa collegian, napagsanib na siya. No? Kasi, LFS pa rin naman ako, member pa rin ako ng LFS. Pero natutunan ko talaga sa collegian na yung pagsusulat ay bahagi talaga ng... kapag ikaw ay nagdesisyon na magsulat, kailangan ikaw ay pumanig. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsusulat, hindi lang tayo nagsusulat para sa mga personal na interest natin or mga personal na reasons natin. Kung hindi, kailangan merong silbi yun beyond yung sarili. Ibig sabihin, hindi naman siya madaling ma-achieve, diba? Parang, process mo yun sa sarili mo Parang, overnight, sumali ka ng org, naging aktivista ka, the next day, mulat ka ng manunulat, Talagang process siya. At sa tingin ko, yung pinaka-nakatulong sa akin sa collegian, kasi meron talaga kami mga basic maths integration, din katulad sa LFS. So, ibig sabihin, pupunta kami nga din sa mga ticket line. Ang natulong sa akin ng huli, syempre, ay dahil nga writing na institution siya, paano mo directly ita-translate yung mga karanasang political na ito dun sa pagsusulat. And it wasn't really easy, Ibig sabihin, mahirap din siya kasi kahit na ayan na, nakita mo na halimbawa, binabalasubas ng mga pulis yung mga nasa picket line. Kaya naman ay pinagsasamantalahan ng mga manggagawa sa pabrika, ganyan. Hindi pa rin ganun kadaling isulat. So talagang process siya, Kailangan mo i-process paano ko ito isusulat. So magda-draft ka, ganyan. So sa tingin ko, simula noong medyo natutunan ko na yun, naakma ko na yun, na parang kailangan magkasanib ang political at saka ang personal sa pagsusulat. Doon ako nag-decide na kailangan lahat ng mga isusulat ko ay matingkad yung political na aspeto. Of course, it doesn't mean na yung love ay walang politics. In fact, later on, yun naman yung mga pinag-experimentohan sa pagsulat. Magsulat ka nga ng love story, pero actually highly political. Pwede yun. Actually, matagal na palang ginagawa yun. ng mga sino-sinong writers. So, ibig sabihin, talaga rin ang mga pagsusulat ay hango sa iyong personal na karanasan, tapos hango sa karanasan mo sa labas ng iyong tahanan at eskwelahan. Pagkatapos, para kang maging mahusay na manunulat, kailangan talaga ay totoo yung iyong sinusulat. Dahil otherwise, lutang lamang yung mga naisusulat mo. Bunga ng ganong klase ng Kaya, ng mga tao nga, nung undergraduate ako, ang akala ng mga tao, hindi ako nagsusulat ng tula other than political, parang gano'n. Kasi conscious kasi ako na lahat ng mapapublish ko sa mga publikasyon, sa mga ganyan, ay political. Hanggang ngayon naman, yung conscious ako doon na matingkad dapat yung political. Kasi hindi naman lahat ng tao nagsusulat ng outright na political, ganyan. So, sa tingin ko, ay responsibilidad ko yun. At ng iba pang mga manunulat. Siyempre, din yun. Tulad nga nung sabi ko, kahit naman tungkol sa love yung, paksa mo. Kasi yun ang pinaka-paborito ng mga writers, diba? Pero actually, pag nagbasa ka ng mga akda ng mga galing sa mga iba't ibang regions, hindi naman tungkol sa love yung sinusulat nila. Tayo lang kami lang siguro mga taga-Maynila o lumaki sa Maynila na parang ganun yung preoccupation sa writing. Pero yung iba nga, ang pinagsusulat talaga nila itong sa araw-araw na buhay nila na personal pero napaka-political. Diba? Halimbawa, problema nila sa bukid. No? Kaya nga, parang enriching sa akin talaga lahat ng mga experiences ko sa LFS tsaka sa collegian. Lalo na nung naging member ako ng Stand UP. Kasi doon nagkaroon ng parang mas parang widening ng horizons. Punta kami ng picket line ng SM. Lagi ako, parang ganito na parang
Kunyari, pag nagsusulat ako dati tungkol sa SM, lagi ako nagpupunta ng SM, tapos kinikwento mo na, ito yung SM, malamig, ganyan, masarap mamili kapag sale, ganyan. Pero, nung nagpunta kami doon, dahil may ticket, or parang nakawelga yung mga magagawa ng SM, parang, ay, grabe pala yung mga ate, kuya na nakangiti sa'yo habang sinusukatan ka ng sapatos, habang papanik-panik, pagkuha ng mga doon. Sila yung parang underpaid. So, talagang yung mga realizations in life, talaga nakikita mo yan kapag lumabas ka ng iyong comfort zone. No? Maraming tao nagsusulat tungkol sa kahirapan, ganyan. Pero from a tower, ibig sabihin, may writer na sisilip ng bintana, pagkatapos sasabihin niya na nakikita ko maraming mga nagugutom doon, no? Yung mga bahay nila, shanties, mga barong-barong, at nakapatong yung mga gulong, ganyan-ganyan. Kawawa naman sila, ganyan. So sana ay magkaroon mamigay tayo ng pera sa kanila, tulungan natin sila lalo na ngayong Pasko. So may ganung writer, di ba? Nagsusulat ako sa kahirapan. Pero yung writer na lumalabas mula dun sa kanyang tower, bumababa ng kanyang tower, pumupunta dun, nalalaman niya kung ano pa yung mas pangangailangan noong mga mahihirap. At sasabihin sa'yo ng mahirap na, salamat sa tulong na binibigay mo, pero tulungan mo naman ako na sabihin sa gobyerno na magbigay na siya ng pangmatagalang solusyon sa kahirapan at hindi lang yung may relief operation, yung mga ganun. So, ibig sabihin, at pagbaba pa doon ng manunulat, ang malalaman pa niya, hindi naman laging malungkot yung mga mahihirap. Ibig sabihin, natututo rin silang magsaya, no? Parang yung mga simpleng bagay at mga pagmamahala ng pamilya. No? At syempre, lahat ng mas mga concrete na efforts nila. So. Na-cover ko na yung ibang questions. Oo. Meron ho ba kayong iniidolong batikang manunulat? Hindi. Kahit hindi naman po batikan. Basta manunulat po. Na nagsilbi po siguro mentor o guro sa inyo. Siguro yung first time ako na nagsusulat, dahil nasa UST ako noon, ang talagang binabasa ko noon ay si Wendell Capili. Dahil taga-UST siya, at saka during nung time, talaga nasa mga textbook namin siya sa UST. Tapos after noon, sabi ko, hanap pa kaya ako ng iba. So, punta ako ng library sa UST, tingin ako, ganyan. Nakabasa ako ng mga tula ni Merlinda Bobis. Pero yung talagang nabasa ko, tsaka nag-inspire sa akin talaga na nung LFS pa ako nito sa UST, kumbaga ingit na ingit ako sa manunulat na ito kasi parang, ito yung hindi ko kayang gawin na tungkol sa issue ng lipunan, pero nasusulat niya, parang gano'n. Ito ang, ano bang title nun? Mga kwento, ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung collection ng short stories pero ang nagsulat nun ay si June Cruz Reyes. Pinapabasa sa amin sa LFS nun yung tutubi-tutubi, huwag kang pauhuli sa mamang salbahe. Kaya lang hindi ko nabasa. Kasi tamad ako magbasa ng nobela. So ang nabasa ko ay yung collection ng short stories ni June Cruz Reyes. Yun yung merong utos ng hari, mga kwentong kapos yata, o mga kwentong hindi tapos, parang mga gano'n. Yun yung mga stories na ni June Cruz Reyes na nabasa ko. Pero syempre, alienated ako kasi nagsusulat ako ng tula. Hindi pa ako nagsusulat ng kwento nung time na yun. Kaya, binasa ko siya, pero nahihirapan pa rin akong magsulat kasi tula. So, parang magkaiba. No? So, ayun na. Pero, nung nandito na ako syempre sa UP, pag nagbabasa ako, yung mga paborito ko syempre sila Luna C. Catcleto, ganyan. Si Rolando Tolentino. Kasi si Roland, kasi nag-eksperimento na siya dun sa pagsusulat. Kaya dun sa pagiging experimental, natutunan talaga yun. Natutunan ko siya, halimbawa, kay Roland Tolentino. Yung dean ngayon ng MASCOM. Parang dahil sa kanya, parang nagbukas siya ng mga parang mag-eksperimento ka sa pagsusulat, etc. Na sinubukan kong gawin dun sa aking mga kwento. So yun, sila yung aking mga parang naging tsaka gano'n, talaga inidolo ko, ganyan. Tsaka parang tiningala, tsaka parang,
Sana makasulat ako ng katulad ng mga sulat. Mm. Siyempre, sa local yun. Oo. Foreign.